Sinampahan ng kaso sa Ombudsman ni Mexico Liga ng mga Barangay President at Santo Cristo Barangay Captain Terence Napaw si dating Pampanga 3rd District Congressman Aurelio Don Gonzales Jr. dahil sa di umano'y kaugnayan sa dalawang flood control project sa bayan na may kabuang halaga na mahigit 359 million pesos. Nitong Miyerkules, August 5, personal na inihain ng Barangay Kapitan ang 4 na reklamo kabilang ang plunder at conflict of interest. Isinali din niya sa kaso ang kapamilya ng dating mambabatas na mga public official dahil bahagi raw sila ng A.D. Gonzales Construction and Trading. Maliban dito, kasama din sa inireklamo ang ilan sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highway Central Luzon kabilang si dating Regional Director Roseler Tolentino. Kasama po sila yung kamukha nung dati pa, no? Sila Mr. Tolentino, Evangelista, Tayag, yung mga dati pa, no? Kasama sila dito at yung pamilya ni former Congressman Don Gonzales. Siyempre, yung ating dating congressman, no? Aurelio Don Gonzales, Prince Gonzales, Micaela, no? Yung congressman natin ngayon, tsaka yung kapatid niya si Ma'am Zenaida Kiambao. Nagbigay umano ng kumpiyansa kay Kapitan Terence ang naunang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na kasama si dating Congressman Gonzales sa mga iimbestigahan at sinagundahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasuhan na din si dating House Speaker Martin Romualdez. Actually, yung zona ni Presidente, hindi man siya naparod ng buo, pero nasabi niya yung hindi ako presidente ng kamag-anak ko ng pamilya niya, presidente ng kalahatan. Kaya malakas ang loob ko na hindi na siguro mai-influensyahan ito ng dating Speaker Romualdez. Dahil alam naman natin, si Congressman dong kalyado niya si Congressman Romualdez, no? Bahay po magsona, habang gitna kung kakatamang ombudsman, na Ombudsman Boying Remulla, na yung kakatamang dating Congressman, no? Senior Deputy Speaker Don Gonzales, na may itong yung kareta ng ating conflict of interest, uling niya kontrata yung gobyerno, at may itong yung kareta plano ng sampang kaso. Ito umano ang timing na hinihintay ni Kapitan Napaw kaya siya muling nagsampa ng reklamo sa Ombudsman. Actually, dapat last year pa yan, no? Kaya lang, lahat naman ng kinakasuhan halos na walang nangyayari. So nag-timing ako, siguro sabi ko nga sa sarili ko na siguro bago matapos yung term ni BBM, yung ating presidente, siguro makasuhan na yung mga dapat kasuhan, lalong-lalo na yung nagmolestya sa pondo or kaban ng bayan. Ito na ang ikatlong pagsasampa ng kaso ng Kapitan. Una noong November 2023, matapos itong mabasura ay nirefile noong August 2025. Ayon kay Kapitan Napaw, maliban sa 2023 video footages, ay nagdagdag sila ng bagong ebidensya katulad ng geotag ng mga letrato. Yung mga ebidensya na hawak namin, dinagdagan lang namin sila na pumunta kami mismo dun sa site o dun sa mismong dam, dun sa may Abacan River sa Barangay Suklaban at saka ng Barangay Pulubasa. So, yung mga hawak namin na ebidensya, dala ko yun ang dinala namin kahapon sa Ombudsman. Pagdating naman sa usapin na politically motivated umano at may tao sa likod ng kilos ni Kapitan Napaw, ito ang kanyang naging tugon. Kung tao sa likod ng inyong pag-file ng kaso? Last year, may nag-text kay Mayor Tumang, pakisabi kay ABC, wag na niyang i-file yung case. So nakiusap sa akin si Mayor Tumang na wag nang i-file. Hindi ko na final. Pero nagantay ako ng panahon at wala na rin akong sinabi kay Mayor Tumang na i-file ko siya ulit. Actually, nung pag-file ko kahapon, pag uwi ko, pinuntahan ko si Mayor Tumang. Nasabi ko sa kanya, Mayor, pasensya ka na, nag-file ako. Nasabi ko sa kanya kagabi. At wala siyang kinalaman sa pag-file or pagpunta ko ng ombudsman kahapon, wala siyang kinalaman. At saka kung sinasabi nila na nabayaran ako, hindi pagpakita sila ng ebidensya. Hindi naman nababayaran yung prinsipyo ko. Sa kabilang banda, sinisikap ng balitang-balita na makakuhanan ng pahayag ang kampo ni dating Congressman Gonzales. Magkagayunman, sa mga naunang kaso ay sinabi na ng dating mambabatas na rehashed at recycled na raw ang mga ito. Pagdating naman sa A.D. Gonzales Construction Company, sinabi niya na nag-divest at wala na siyang pagmamay-ari sa kumpanya o anumang kaugnayan dito. Dati, nag-message na ako kay Sec. Vince Dizon. Sana tulungan niya yung Mexico. So, wala pang nangyayari hanggang ngayon, pero patuloy pa rin ako nag-pray. Pinagdadasal ko yan na sana matulungan ako ng dapat tulungan, lalo na si Secretary Vince, pero mas naniniwala ako kay sa ating ombudsman na malaki maitutulong niya dito sa kaso na to.
Samantala, nananawagan si Kapitan Napaw kay DPWH Secretary Vince Dizon at Ombudsman Remulla na magkaroon na ng paborableng resulta ang kaso sa pagkakataong ito. Ako si Jana Lumbang Parungaw para sa Balitang Balita.